Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Una sa lahat, magpasalamat tayo sa Diyos sa araw na ito na ibinigay sa atin at sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na ating natanggap. Sa misa ngayon, itaas natin sa Diyos ang ating mga hinaing, ang ating mga pagsusumamo, ating mga intensyon. Isama natin sa ating panalangin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga taong tumutulong sa atin, sumusuporta, at mga taong may hina at may sakit. At upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, lumapit tayo sa Diyos na may pagsisisi, aminin muna natin ang ating mga pagkakamali, ang ating mga kasalanan. Sabay-sabay tayo, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, hinapura ng mga anghel si Lot. Madali, ialis mo na ang iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. Nag-atubili pa si Lot, tatapwat sa habag ng Panginoon. Halos kaladkarin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Pagkatapos, sinabi ng isa sa mga anghel, "Iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto sa kapatagan. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay." Ngunit sumagot si Lot, "Huwag na roon, Ginoo. Sabagay, napakalaki na ng utang na loob ko sa inyo. Iniligtas na ninyo ako, ngunit napakalayo ng mga kaburulan. Baka hindi na ako makarating doon. Hindi ba maaaring doon na lamang sa maliit na bayang iyon? Oo, doon na kayo magpunta, at hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Kaya madali ka, hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon. Maliit ang bayang iyon, kaya tinawag na Sor. Mataas na ang araw ng sapitin ni Lot ang Sor. Ang Sodoma at Gomora ay saka pa lamang pinaulanan ng Diyos ng nagniningas na asupri. Tinupok ng Panginoon ang mga lungsod na iyon at ang buong kapatagan, lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya't siya'y naging haliging asin. Kinabukasan, si Abraham ay nagmamadaling pumunta sa dakong pinagtagpuan nila ng Panginoon. Mula roon, tinanaw niya ang Sodoma at Gomora
at ang buong kapatagan. Nakita niyang pumapailang lang ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking horno. Nang gunawin ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi rin nawaglit sa kanyang isipan si Abraham. Kaya iniligtas niya si Lot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan ang ating pong itutugon. Pag-ibig mong walang hanggan ay lagi kong inaasahan. Ulitin po natin. Pag-ibig mong walang hanggan ay lagi kong inaasahan. Poon ako'y iyong siyasatin, ako'y iyong subukin. Hatulan mo ang niisip ng sarilit layunin. Pag-ibig mong walang maliw, ang kasama ay kaakbay, at ang iyong pagtatapat, ang palagi kong patnubay, tugon. Pag-ibig mong walang hanggan ay lagi kong inaasahan. Sa parusa ng masama, huwag mo akong idaramay. Ilayo rin sa parusa ng mahilig sa pagpatay. Ilayo mo sa kanilang ang gawa'i kasamaan. Mga taong sa tuwinay naghintay ng kasuhulan, tugon. Pag-ibig mong walang hanggan ay lagi kong inaasahan. Ngunit ako, ang pasya ko ay matuwid ang gagawin. Kaya naman iligtas mo at mahabag ka sa akin. Ako'y ligtas sa panganib na ano paman. Sa hayag na pagsamba ko'y pupurihin ang may kapal, tugon. Pag-ibig mong walang hanggan ay lagi kong inaasahan. Magsitayo po ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus, kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila. Lulubog po tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo't natatakot? Napakaliit naman ang pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Karamihan sa mga apostoles ni Jesus ay mga mangingisda. At hindi lang basta mangingisda, hindi lang ordinaryong mangingisda. Sila ay mahuhusay at magagaling na mangingisda. Kumbaga, seasoned fishermen sila. Alam nila kung sila ay nasa peligro. Kaya kung may maliit na alon o ulan lang, di sila nababahala.
Kaya nilang kontrolin ang hangin, ang ulan, at ang mga alon. Kayang i-manage ng bangka. Pero noong panahong iyon, talagang sobrang laki ng mga alon, sobrang lakas ng hangin at unos. Imagine, they know for certain that they are going to sink. Lulubog sila. Pero sa kabila ng lahat, tulog si Jesus. Natutulog siya. Kaya sa laking takot nila, ginising nila si Jesus. Sila man ay may pananampalataya kay Jesus, pero may takot kung mapapaano sila. Alam nila, nakasama nila si Jesus, pero may pangamba, baka madisgrasya, baka kung anong mangyari sa kanila. Nakaka-relate ba tayo dito? May mga tulad din tayong karanasan gaya ng mga alagad ni Jesus. Sinasabi nating may pananampalataya tayo pero natatakot tayo. Minsan nga baka mas nangingibabaw pa ang takot kaysa sa tiwala natin sa Diyos. Kailan kaya nangyayari ang mga ito? Ano kaya mga pagkakataon na humihina ang ating pananampalataya? Kahit na ako, may makaranasan ako bilang pare, natatakot pa rin ako. Kaya pag nararamdaman ko yung takot, may kinakanta akong kay Francisco Manuling, "Huwag kang mangamba, di ka sasamahan kita." Alam niyo kantang yun, di ba? Kinakanta niyo dati yan eh. Saan man magpunta. Pero yung linya na, sa tubig kita'y sasagipin, sa apoy liligtas man. Diba? Kinakanta natin yan. At alam mo, pagkaabang kinakanta ko ito, medyo parang nawawala yung konting takot ko. Kasi alam naman natin, minsan napapangunahan tayo ng takot. Meron din akong kinakanta yung kay Maria, yung kung itong aming paglalaya. Kasi si Maria din, kasama din natin, di ba? Ngabot ng pagkabagabag, naway mabanaagan ka, hinirang natala ng umaga. Kapag kinakanta ko to, at least kahit papaano, nararamdaman ko, nandyan ng Diyos sa atin. Subukan nyo, kumanta, at takbo yung aswang ninyo. No? Tatakbo yung sumusunod sa iyo dahil sa kanta mo. Subukan mo, talagang lalakas, babalik yung lakas loob natin. Kasi kailangan natin kumapit. Kailangan maramdaman natin ng Diyos sa mga panahon na nanghihina tayo, sa panahon na parang natatakot tayo, parang merong kumakabog yung dibdib natin. Every time I sing those songs, I gain confidence, I gain trust. Again, I feel His love. Alam nyo, ang dami nating mga pangamba sa buhay, mga worries in life. We worry about weather, ulan na naman. Health, business, wealth, taxes, children, natakot tayo sa mga anak natin, mapaano, clothes, kahit na mga damit natin, natatakot din tayo. No, neighbors, pets, kahit sa mga alaga natin, and even our future. Relationship, utang. Natakot ba kayo sa utang nyo? Matakot kayo sa utang nyo pag marami na, ha? And so on and so forth. Maraming worries at pagsubok sa buhay. At alam ko minsan, hinahayaan ni Lord na maranasan natin itong mga bagay na ito para mas tumibay ang ating pananampalataya, para mas lumalim ang ating pananalig sa Kanya. Pero hindi sa palagay niyo ba pababayaan tayo ng Diyos? Ba't hanggang ngayon buhay pa tayo? Hindi niya tayo pababayaan. Kung inaakala natin iiwan tayo ng Diyos, tutulugan niya tayo, minsan nagkakamali tayo. Tayo pa ang nakakalimot, tayo pa ang tinutulugan natin, tayo pa ang nang iiwan. Sabi nga, kahit ang buhok daw natin, bilang niya, kung ilan ang mahuhulog sa buhok mo. Ganun niya tayo kamahal. At least sa akin, walang mahuhulog. No? Bilang niya daw lahat. Walang mangyayari sa atin na hindi niya alam. Walang mangyayari sa atin na lalagpas sa kanyang kaalaman. Kaya, huwag tayong matakot, kapit. Ha? Kaya pumatok yung kay Gary B na kanta natutulog ba ang Diyos? Di ba?
Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Manalig at magtiwala lang tayo sa Kanya. Amen? Sumunod sa anak ng Diyos, maging ang hangin at alon. Mulat sa katotohanan ito, manalangin tayo na may pananalig para sa katahimikan ng napakagulong mundo. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang simbahan sa pamagitan ng kanyang mga miyembro naway maging malakas sa pananampalataya, higit sa lahat sa kanilang pagharap sa mga paghihirap at pagsubok sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga naglalakbay sa karagatan, ang mga mandaragat, mga mangingisda, at yaong mga taong sa dagat nagmumula, ang ikinabubuhay, naway makadama ng kasiguruhan at kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, naway mapatatag sa pamamagitan ng tulong at suporta ng kanilang mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga may kapansanan at mga nagdurusa sa matagal na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan kay Kristong may kapangyarihang magpagaling. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga yumao, naway makadama ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sama natin sa ating panalangin ang ating mga pansariling kahilingan at pamilyang hinaing. Ama sa langit, patataginawa kami. Ama sa langit, patataginawa kami ng mga pagsubok at suliranin ng buhay na puno ng unos at magdulot nawa ito ng kapayapaan sa aming mga kaluluwa. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Alay namin aming buhay, bawat gala at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay, Panginoon, aming alay. Itong alak at tinapay sa altar mo ilalagay, tanggapin sa iyong kamay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapaghindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa naming Papa, ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang butihing kabiyak, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Peace.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa ko ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng nakisa sa ating banal na misa ngayong umaga. Maaga kayong gumising. At narito, maraming salamat po. At sa lahat ng nag-serve, naglingkod at nag-ayos ng ating misa para sa ating pagdiriwang, maraming salamat po. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Natapos ang ating misa at laglayin natin sa pag-alis ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Diyos po. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka